Hello mga kahabi. Ako nga pala si Chris. Batugan, pero may trabaho. Ito nga pala, ang latest build ko. Ang Beard Chew Gundam. Solid kit to. Kita mo naman, oh, ang ganda. Bootleg lang to. Pero kung low budget ka, masasabi kong pwede na to. Box pa lang. Solid na. Kita mo naman, oh, pinlastic ko pa. Tara, gawan natin ng review. Pag ganito karami yung runners, madalas nilalagyan ko ng markings yung mga runners para madali kong mahanap o makita. Ang kit na to ay malaki ang pagkakaiba kesa sa mga naunang MG. Ito nga kahit bootleg lang saktong-sakto, wala akong na-encounter na fitting issue sa kanya. Halos dire-diretso lang yung pag-build ko dito. Nag-enjoy nga ako Pero syempre, iba pa rin ang original. Pag low budget ka, pwede na to. Sa part na to, medyo nabwisit kaya ako dyan. Alam mo na, sa plastic quality niya, pag salpak ko, hindi ko na mahugot. Tapos, ayan, naiwan yung kalahati sa loob. Kakainis. Binakas ko yung mga armor niya, tsaka ko hinugot. Ayan, natanggal na. Tapos, sinalpak ko yung solar reactor. Di ba? Saktong-sakto siya. Dito tayo sa head part. Ang smooth ko lang siya binuo. Walang nagpa-pop up. Ang ganda rin ng pagkaka-color separate niya. Yung buhok niya, pwede na. Salpak lang ng salpak. Diba? Ang creepy niya. Wow! Sa waist niya, basic lang. Konti lang yung parts niya, kaya ang dali ko lang nabuo. Sa arm unit niya, okay naman, kaya lang dito nabibisit ako sa rubber na yan. Gumamit pa ako ng hobby knife. Huwag nyo na palang pansinin yung gloves sa may daliri ko. Ang pangit kasi ng kuko ko kaya ako nilagay yan. Dahan-dahan din sa maliliit na part. Baka malaglag, alam nyo na, mapunta sa Infinity Castle. Hirap kaya maganap. Nalilinis ko bigla yung bahay nang wala sa oras. Hahaha. Alam ko, halos sa inyo, naranasan yan. Sa leg unit niya, ito yung pinakamatrabaho. Marami talagang pyesa to. Yung iba maliliit pa nga, pero yakang-yaka naman. Lalo na sa inyong mga magagaling at basic na basic ang ganitong kit. Wala rin akong na-encounter na problema dito. Lalo na pagka binubuo mo na siya, saktong-sakto lahat. Kala mo talaga banday. Panggap lang. May mga konting gap pero pwede na. Ito pala yung weapon sa form ni Nadli Gundam. Ito yung beam rifle niya. Napakasimple lang niyang buuhin. Parang sandwich lang pagka sinalpak. Yung shield niya, ganoon lang din kasimple buuhin. Kita nyo, salpak lang ako ng salpak. Ito na yung set ng Nadli Gundam. Pwede na natin siyang i-assemble. Tara! Sa part ng head niya, kita mo limited lang articulation yan. Kasi dahil sa mga buhok niya, hindi masyadong maigalaw na maayos. Ganyan lang yung rotate ng ulo niya. Nahirapan akong isalpak dito yung beam rifle niya. Medyo matigas kasi pagka binaklas mo sa kamay niya. Tapos, alam mo na yung plastic, diba? Hindi naman parehas ng Bandai na madaling isalpak. Pero overall, maganda siya. Solid. Kita mo naman, si Nadli. Ayan, buo na siya. At yan ang itsura niya. Ngayon, dito na tayo sa form na kailangan natin ilagay yung armor niya.
para maging Virtue Gundam na siya. Kailangan natin kalasin yung red na buhok kasi hindi yun kakasya pag isnalpak natin yung kanyang armor. Virtue Gundam. Ito yung itsura niya pagka nakasalpak lahat ng armor, pati yung weapon niya. Ang bigat niyan, sobra. Yung bazooka buti nahawakan niya kahit mabigat, hindi lumalaylay. Overall, the best tong kit na to. Ang ganda. Oops, hindi pa tayo tapos. Gusto kong makita yung mag-cast off yung armor niya. Kabit na natin to! Ito na yung itsura niya. Napakaangas. So paano? Hanggang dito na muna. Next episode ulit. Salamat!